Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Ako, kumusta po ang inyong Valentine yesterday? Kayo po ba'y kinilig? Kayo po ba'y nagmahal? O kayo po ba'y naging bitter? At kayo po ba'y nainggit na lang? Charot. Sino ba sa inyo dito ang hindi nag-open ng TikTok, hindi nag-open ng Facebook? Kasi nakakagalit yung mga nakikita mo, no? Tsokolate, nakaka-diabetic, tapos may mga flowers pa. Inano talaga yung mga halaman para lang sa kapritsyuhan at kalandian. Charot na. Joke, bitter. Anyways, hello po sa inyo and maraming salamat po sa mga nanood na lang at nakinig ng ating mga storya kahapon instead na mainggit doon sa mga pinopost sa Facebook ng kanilang mga Facebook friends, ng kanilang mga naging dates at kung ano-ano pa. Hello kay Josephine Valerio, maraming salamat. And maraming salamat din kay Fedy Gia Acosta. Hello po sa mga taga Cavite. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Kay Josie Valerio, maraming salamat sa mga taga San Isidro, Sampalucan, Taytay Rizal. Maraming salamat sa inyo. Colasio Entertainment, Linda Bagono, salamat po. And maraming salamat sa mga taga Doha, Qatar, yung mga nakikinig sa atin. At siya nga pala, yung the other day, meron kasi akong ginanap na Facebook Live. Charot. Parang ang laki namang event na yon. Facebook Live sa aking Facebook, syempre, sa aking Facebook page, Mama Mia Cagayan de Oro. Meron pong mga nanood doon na ating mga listeners dito sa ating channel. Hello po sa inyo. Kay Donna Frias, tama po ba ang pagkakaalala ko? And syempre, meron pa po yung iba na hindi ko masyadong maalala kasi masyadong mahahaba yung pangalan. Hello kay Maxwell and sa Baby Rose Merati niya ng Ugong Pasig. Happy birthday daw po. 36th birthday niya kahapon. Sa mga nag-birthday ng Valentine's, 'di ba? Happy birthday sa inyo. Candiaria, oh, basta mo na 'yun. Candia Ariola Exidios. Ayan, hello po sa'yo. Napakahirap namang basahin ng pangalan mo. Marilyn Castillo, maraming salamat. Josie Vinas, maraming salamat po. Maganda raw yung story natin na medyo na-stress daw siya. Bakit na-stress ka? Ayun. Hello po, Marwin Zeld Channel. Maraming salamat sa'yo. And ang sabi niya, ang mga babae raw, kilala raw talaga sa pagiging matiisin. Hindi naman lahat. May mga babae din na sagad sa langit yung pride. Iba-iba eh. Tulad ng mga lalaki, may mga lalaki din naman na matiisin. Hello kay Jerry, maraming salamat sa iyo. Joseline's channel, maraming thank you. And sa lahat ng mga taga Hong Kong, especially to my sister in Christ, si Ate Ellen, maraming salamat. Ate Ellen, hello po sa iyo. Welcome back to Hong Kong. Kasi nagbakasyon siya ng China ng ilang araw. Kasi Chinese New Year, 'di ba? Iba pala sa China yung Chinese New Year, no? Ang tagal-tagal ng celebration nila, halos gabi-gabi may mga fireworks, gano'n. Hello po, Bebang Pinyon. Sa mga taga Pasig City, maraming salamat po sa mga walang paliyang nakikinig sa atin. And sa mga taga Cherry Garment, Kalibuyo, Tanza, Cavite, sa JLP Apparel, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din kay Piliang Anghel. Meron pa po itong mga apparel, I think mga boutique na nakikinig, pero hindi ko na mahanap kung nasaan yung comment na yon. Hello kay Jera Noy Oraldin, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat Jenaline Mendez, Ana Malu Diaz, thank you so much. And kay Christy Dimitrial, maraming salamat sa iyo. Jenny Tan, Maylene Molina, ayun, happy Valentine's Day po sa mga hindi ko na-greet kahapon. Jessa Dairit, maraming salamat sa iyo. Hello daw sa Jens Bridal Garments. Jens or Jens Bridal Garments. Kay Janice, Andren, Eva, Michelle, Rachel. Lalong-lalo na raw sa boss nilang maganda at mabait na si Jeneline Akman. Hi Ma'am Jeneline. Yung pangalan mo pa lang, alam ko ng mabait at alam ko ng maganda. Charot. Hello po kay Jeanette Ramos. Maraming salamat sa iyo. And sa lahat ng mga nakikinig over there at Iloilo, maraming thank you. Nail by J. Bell. Tama po ba?
Lynn Naranil, maraming salamat sa iyo, Lynn. And kay Roger Santiago at sa baby daw niya na always nakikinig. Maraming salamat po. Sa mga may anak pala ha, kapag masyadong bata pa yung mga anak nyo, huwag niyong papakinggan tong ating storya kasi may mga tema dito na hindi po angkop talaga sa mga bata. Huwag ganun ha. Atin pong i-guide ang ating mga kabataan. Hi kay Divina Akayin de la Peña. Maraming salamat sa iyo. Dina Aliparo. Charot lang. Liza Chin. Thank you so much. Lori Anoyo. Shermaine Lopez. Samyong Yang. Min Joyce Tapiro. Maraming salamat. Bemelin Lumapag. Thank you so much sa inyo. And sa lahat po ng mga nakikinig, Junaimi Katarman. Hello po sa inyo. And sa kay Bernadette Katarman, birthday niya daw this coming Feb 19 on Monday. Happy birthday sa'yo. And syempre sa Pineda family, maraming salamat po sa Iloilo. Pineda family sa inyo diyan. Maraming thank you. Jonah Andres, maraming salamat. Lona Lollipop. Ayan, thank you so much sa inyong pakikinig. At yung mga hindi ko pa po nababasa, pagpasensyahan nyo na, comment lang kayo ng comment at baka sa susunod, comment nyo na naman ang mababasa ko. Ganin talaga ang buhay. Hindi ko po kayang basahin ng lahat. Well, kung gusto nyo naman na mag-usap tayo, manood kayo ng live ko. Oo, nagla-live na tayo dun sa Facebook. Hanapin nyo lamang Mama Mia Cagayan de Oro ang Facebook page. Page po siya, hindi po siya account. May account po kasi, akin din yun. Pero hindi po ako doon nagla-live, doon po sa page. Maraming salamat sa inyo. And muli po, nagpapasalamat ako ng taus-puso sa walang sawa niyong pagsuporta nitong ating munting channel. At di na natin patatagalin pa. Alam kong excited na kayo. Marami na namang magagalit. Bakit ang dami-dami daw greetings? Anyways, simulan na natin ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Trust the process. Yan ang sabi ng karamihan sa atin sa tuwing tayo ay may mga pagsubok na pinagdadaanan sa ating mga buhay. Pero paano mo nga ba pagkakatiwalaan ang isang proseso kung masyado itong nakakasakit sa'yo? Dear Mama Mia, idago niyo na lamang ako sa pangalang Jennifer. Mama Mia, kung tutuusin, ang kwento ng buhay ko ay para pong pang teleserye. Masasabi mo na para bang ito ay nilikha para sa telebisyon o di kaya naman ay pelikula. Pero tunay po itong nangyari sa akin, Mama Mia. Lumaki ako sa isang medyo striktong mga magulang. Dalawa lang kaming magkapatid. Ang Kuya Joel ko at saka ako. Mama Mia, mula pa po nung bata kami ay halos wala po kaming karapatan sa kahit na ano. Hindi po kami pinapayagang maglaro sa labas kasama ang ibang bata. Dahil ang sabi ng mga magulang namin ay hindi raw kami nararapat doon. Kapag araw naman o oras naman ng pasok ay dapat nasa eskwela lang kami. Alam ng mga magulang namin ang lahat ng aming mga schedules, Mama Mia. Kaya naman, malate lang kami nang uwi sa bahay ay katakot-takot na sermon ang aming matatanggap mula kay Mama at Papa. Hindi ko maintindihan noon kung bakit ba napaka-strikto ng mga magulang ko. Ang totoo niyan, Mama Mia, hatid sundo rin kami sa school. Kaya hindi talaga kami nakakalusot sa tuwing nagsasabi kami na may project pa kaming gagawin. Ang gusto ng mga magulang namin ay hindi kami pumupunta sa bahay ng kung kani-kanino. Kapag kailangan talaga at group project talaga, ay pwede naman daw na ang mga kaklase namin ang pumunta sa aming bahay. In short, Mama Mia, lumaki po akong inggit na inggit sa iba kong mga kaklase na may kalayaan sa buhay. Ako po kasi ay hindi ko po naranasan ng ganon. Ang tanging naranasan ko ay sermon mula sa aking mga magulang. Bata pa lamang din kami ay sinanay na po kami ng mga magulang namin, Mama Mia, na wag raw basta-basta sumasama o nakikipag-usap sa mga taong hindi naman namin kakilala.
Maging ang mga kamag-anak ng mga magulang namin ay hindi po namin masyadong kinikibo kapag wala po ang mama at papa namin. Hindi kami makakilos noon. Hindi kami makapagdesisyon para sa buhay namin. Mama Mia, 4 na taon nga pala ang agwat ng edad ko kay Kuya Joel. Kaya naman, nung mag-high school ako, ay college na po siya. Pero kahit na college na ang kuya ko noon ay hindi pa rin po siya malaya mula sa mga magulang ko. Hindi po pumayag ang mga magulang ko sa kagustuhan ni kuya na sa Maynila mag-aral. Dahil ang sabi ni na mama at papa ay hindi raw pwedeng mapapalayo si kuya at baka mapariwara ito doon. Mama Mia, nag-aral po si kuya sa pinakamalapit na university sa amin kahit na wala naman doon ang kursong gusto niya. Kaya naman ang pumili sa kurso niya ay ang papa ko na lang. Nung una ay hindi ko makikitaan ang pagtutol ang kuya. Makikita ko lang na malungkot siya pero hindi naman siya sumasagot kay papa. Kaya ang buong akala ko noon ay ayos lang sa kanya ang lahat. Samantalang ako naman, Mama Mia, ay matabil talaga ang dila ko. Lumaki akong palasagot sa mga magulang ko. Lahat ng mga nais nila na gawin ko kapag hindi ko gusto ay pumapalag talaga ako. Pero sa huli, wala rin naman akong magagawa. Anak lang ako, sabi ni Papa. Kaya wala akong ibang magagawa kundi sundin ang mga gusto nila. Mama Mia, ang akala ko ay ayos lang kay Kuya Joel ang setup ng mga magulang namin. Naayos lang sa kanya ang pagiging masyado nilang stricto sa amin. Pero Mama Mia, dinamdam pala yun ng kuya ko. Lahat pala yun ay pinagplanuhan na niya. 3rd year college ang kuya ko noon, nung galit na galit ang papa ko dahil meron itong isang muntik ng bumagsak na subject. Ano ka ba, Joel? Ano bang pinagkakaabalahan mo, ha? Bakit nabobobo ka na? Siguro nag-girlfriend ka na o di kaya'y bumabarkada ka na, no? Sinasabi ko sa'yo, Joel, ha? Tapusin mo yung pag-aaral mo, tsaka ka pumasok sa mga barkada-barkada na yan. Huwag ka munang mag-girlfriend. Galit na galit ang papa ko noon, Mama Mia. Hindi naman bagsak ang marka ng Kuya Joel ko. Pero ang sabi ko nga sa inyo, mataas po ang standards ng aking mga magulang. Kaya naman ang kuya ko siguro hindi na natiis ang lahat. Isang araw, Mama Mia, umuwi ako ng bahay na nagkakagulo sila. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Nandoon ang mga kamag-anak ng mga magulang ko. Takang-taka ako noon, pero nung magtanong ako ay nagalit ang papa ko at ang sinabi ay pumasok na raw ako sa kwarto ko. Gumawa na lang daw ako ng mga projects o assignments at tatawagin na lang ako kapag kakain na. Mama Mia, kahit nasa loob ako ng kwarto ko ay hindi po ako mapakali. Parang may mali po. Parang may nangyayari sa labas na ayaw nilang sabihin sa akin. Wala na rin akong nagagawa dahil nga magagalit naman ang papa kapag lumabas ako ng kwarto. Mag-aalas 9 na noon nung tinawag ako ng mama ko dahil kakain na raw. Himala at nandun pa ang iba naming mga kamag-anak. Hanggang sa yung isang tito ko ang nagtanong, "Sana kaya si Joel ngayon?" Pagkatanong niya noon, Mama Mia, ay nabitawan ko po ang kubyertos ko. "Bakit po? Nasaan po ang Kuya Joel?" Tanong ko. "Yang magaling mong kuya naglayas. Hindi ko alam kung nasaan ngayon." Galit na sabi ng papa. "Po? Si Kuya Joel naglayas?" Hindi ko naman makapaniwalang sabi. Sabi ko nga sa inyo, Mama Mia, si Kuya Joel po ang mabait sa aming dalawang magkapatid. Hindi po siya sumasagot at yumuyuko na lang sa tuwing pinagagalitan ng aming mga magulang. Kung meron man silang maisip na maglalaya, siguro ako yun at hindi ang kuya. Pero naisip ko noon, Mama Mia, siguro nga hindi na talaga masaya ang kuya ko sa buhay namin. Siguro nga punong-puno na siya, kaya niya nagawa ang bagay na yon. Naisip ko noon, mabuti pa si kuya. Nakaalis na sa poder ng mga magulang ko. Mabuti pa siya at malaya na.
Samantalang ako andito pa. Ang daya-daya ni kuya. Bakit niya ako iniwanan? Bakit hindi na lang niya ako sinama sa kanya? Sasama naman ako kahit saan siya magpunta eh. Makalayo lang ako kina mama at papa. Pero hindi. Pinili niyang iwan ako. At ako rin naman, Mama Mia, hindi ko alam noon kung anong magiging buhay ko kapag ginaya ko ang kuya ko at maglayas din ako. Ang naisip ko noon ay hindi ko pa kakayanin. Paano ako makakahanap ng trabaho, third year high school pa lamang ako. Mama Mia, dahil nga hindi na nagpakita pa si Kuya Joel at walang idea ang mga magulang ko kung nasaan siya, ay mas naging doble o triple pa ang pagiging strikto nila sa akin. Alam ko, Mama Mia, na may inuutusan ng papa ko na sumusunod sa akin sa bawat hakbang ko. Alam ko kasing natatakot sila na gawin ko rin ang ginawa ni Kuya Joel. Alam kong natatakot sila na maglayas din ako katulad ng kuya ko. Mama Mia, alam ko na ang inuutusan ng papa ko ay ang iba naming mga kamag-anak. Napansin ko yon nung may nag-transfer na mga kamag-anak namin sa school kung saan ako nag-aaral. Hindi naman doon nag-aaral ang mga kamag-anak namin dahil hindi naman po sa pagmamayabang, Mama Mia, pero kami po ang may kaya sa aming mga relatives noon kaya nakapag-private school kami. Samantalang yung aming mga ibang kamag-anak ay naka-public school lamang dahil hindi naman nila afford ang tuition sa private school. Kaya naman nagtaka talaga ako nung biglang dalawang mga pinsan ko ang lumipat sa school ko. Alam ko noon, Mama Mia, na posibleng ang mga magulang ko ang nagpaaral sa kanila. Na posibleng ginawa yun ng mga magulang ko para may magbantay sa akin. Pero ang sabi nga nila, Mama Mia, magbantay ka na lang ng libu-libong baka kesa sa isang taong umiibig. Oo, Mama Mia. Nagkaroon po ako ng una kong pag-ibig nung ako ay third year high school pa lamang. Itago natin siya sa pangalang Errol. Si Errol po ay third year din katulad ko pero hindi po kami magkaklase. Hindi po kasi siya belong sa crop section. Nasa third section po siya noon. Pero Mama Mia, hindi po yun naging hadlang para maging crush ko si Errol. Nung una ay nililihim ko pa sa mga kaibigan ko ang nararamdaman ko. Kaya lang, isa kong kaibigan ang nakabuklat ng notebook ko isang araw at nakita niya doon ang mga pangalan namin ni Errol na ginawa kong flames. At alam mo ba kung anong lumabas, Mama Mia? L. Lovers. Kaya naman kilig na kilig ako noon kaya drinowingan ko pa talaga iyon ng hugis puso. Kasabay ng isang sulat ng pag-wish ko na sana dumating ang araw na mapansin ako ni Errol. Dumating naman ang araw na yun sa tulong ng mga barkada at kaibigan ko. Sila po kasi ang nagsabi kay Errol tungkol sa nakita nila sa notebook ko. Sila din ang nangangantsaw sa amin. Sila din ang nagpa-partner-partner sa amin. Lalo na kapag Valentine's. O di kaya naman ay kapag may event sa school. Mama Mia, ang sabi ko sa mga kaibigan ko ay huwag silang magpahalata dahil nasa school din na noon ang dalawa kong pinsan na mas bata sa akin ng 1 taon. Kaya naman kapag recess time ay behave lang talaga kami para walang makita ang mga pinsan ko. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na po napigilan ang sarili ko nung lumapit sa akin si Errol. Nakipagkilala siya sa akin ng formal. Mama Mia, ang sabi pa niya ay matagal na raw niya akong napapansin. Matagal na raw niya akong crush pero hindi na lang daw siya lumalapit sa akin dahil alam niyang masyadong strikto ang mga magulang ko. Noon kasi ako sa school, Mama Mia, na isang babaeng parang si Rapunzel na nakakulong sa tower. Na bawal lumabas, bawal makipagkaibigan at bawal gumala. Kaya naman ang mga kaibigan ko noon kapag may gala sila ay hindi na nila ako iniimbitahan dahil hindi naman din ako makakasama. Alam mo, Jennifer, nun pa kita gusto eh. Elementary pa lamang tayo nakikita na kita.
Kaso alam kong malabo ang pag-aasa ko sa'yo eh. Paano nga ba magkakaroon ng pag-asa ang isang katulad ko sa isang katulad mo? Bantay sarado ka kasi. Pagkasabi niyang yun sa akin, Mama Mia, ay ngumiti na lang ako. Pasensya ka na, Aaron ha. Masyado kasing strict ang parents ko. Hindi ko rin alam kung bakit eh. Actually, yun nga ang dahilan kung bakit naglayas ang kuya ko sa amin. Pagkukwento ko sa kanya. Mula nga noon, Mama Mia, ay napapadalas na po ang pagkakwentuhan naming dalawa ni Errol. Pinagtatakpan po kami ng mga kaklase namin. Kapag yung mga pinsan ko ay nagtatanong sa mga classmates ko kung nasaan ako, ay ang sinasabi nila ay nasa classroom at naglilinis. Nasa classroom at gumagawa ng project. Nasa classroom at pinapatawag ng teacher dahil pinapatulong sa pag-check ng mga notes. At kung ano-ano pang mga palusot. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, ay ang mga kaibigan din namin ni Errol ang gumagawa ng paraan para makapag-usap kami ng malayo sa mga mata ng mga pinsan ko o ng iba ko pang mga kaklasing, mga inggitera at close sa kanilang mga magulang. At sinusumbong ako sa mga magulang ko. Hindi naglaon ay nagkaroon kami ng relasyon ni Errol. Naitago namin yon ng halos 1 taon, Mama Mia. Malapit na po kaming graduate noon ng 4th year nung malaman ng mga magulang ko ang tungkol sa relasyon namin ni Errol. Hindi ko alam kung paano akong nahuli ng mga pinsan ko. Pero base sa tinginan nila at sa pagyuko nila nung tiningnan ko sila ng matalim habang kinakausap at kinokompronta ako ng mga magulang ko, ay nahalata kong sila po ang nagsumbong kay Mama at Papa tungkol sa relasyon namin ni Errol. Ang landi mo namang babae, Jennifer. Kaya aga-aga nagbo-boyfriend ka na? At sino ba yung pinili mo? Sino ba yung Errol na yan? Sabi ng papa ko. Pamahal ko po si Errol. Pagkasabi ko noon ay sinampal ako ni Mama. Ang sabi niya masyado pa raw akong bata at wala pa akong alam sa mga sinasabi ko. Hindi ko pa raw alam ang salitang pagmamahal. Dapat daw ay sundin ko sila kung ayaw kong mapariwara ang buhay ko. Right there and then, Mama Mia, inutusan nila akong hiwalayan si Errol na hindi ko naman ginawa. Ang sabi ko ay hiwalay na kami pero ang totoo ay nagpaabot ako ng sulat sa isa kong kaibigan para kay Errol. Sinabi ko doon na lie low muna kami. Nakapag-college na ay tsaka kami magkakaroon ng panibagong pagkakataon dahil hindi pa naman graduate yung dalawa kong atribidang mga pinsan. Mama Mia, nung mag-college nga kami, ayun nga po ang nangyari. Ipinagpatuloy namin ni Errol ang aming pagmamahalan. At dahil nga mahal na mahal ko siya, Mama Mia, ay nagawa ko na ring ibigay ang sarili ko sa kanya nung 2nd year college na ako. Sakto po yung katatapos lang ng 18th birthday ko. Actually, Mama Mia, nagkaroon po ng munting party sa birthday ko pero hindi po imbitado si Errol at wala pong imbitado mula sa mga classmates o mga kaibigan ko. Ang inimbitahan po ni Papa at Mama ay ang kanilang mga kasosyo sa negosyo at ang iba pa naming mga kamag-anak. Sa totoo lang, Mama Mia, birthday ko noon pero hindi ko po naramdaman na birthday ko. Hindi ko po naramdaman na masaya ako sa araw na yun. Ang pakiramdam ko kasi ay parang birthday yun ng mga magulang ko. Sila kasi ang nag-decide ng lahat. Mula sa gown na susuotin ko, hanggang sa venue, hanggang sa pagkain, maging sa mga imbitadong bisita, maging sa kung sino ang escort ko. Ang ginawa nilang escort ko ay isa ko ring pinsan. Mama Mia, ang totoo niyan, kahit po matapos ang birthday ko ay hindi ko man lang tinignan ang mga pictures na binigay sa amin ng aming photographer. Alam ko kasi na doomsday ang mukha ko doon. Alam ko kasing hindi mo makikitang nakangiti ako doon. Maging sa father and daughter dance, Mama Mia, ay hindi po ako nakaramdam ng saya. Sa totoo lang, nung mga panahon na yun ay nag-wish po ako na sana iba na lang ang mga magulang ko. Na sana iba na lang ang buhay ko. Kahit hindi ganito kakomportable, kahit mahirap, kahit yung
iba kong mga kakilala, kahit yung mga anak ng mga katulong namin na alam kong naghihirap sa buhay. Handa po akong makipagpalit sa buhay ko sa kanila. Okay lang kahit magdildil ako ng asin. Okay lang kahit sardinas ang ulam ko. Okay lang kahit wala akong mga bagong damit o bagong gamit. Ang importante ay malaya ako. Wala kasing katumbas na halagang kalayaan. Kaya ang naisip ko noon, totoo kaya ang reincarnation? Totoo kaya ang bagay na yon? Kasi kapag totoo yun, baka may malaki akong kasalanang nagawa sa past kong buhay. Kaya ganito na lang ang parusa sa akin ngayon. Mama Mia, pagkatapos nga ng birthday ko, isang linggo matapos noon ay nagkaroon ng emergency meeting ang mga professor sa aming school. Kaya naman, wala po kaming pasok nung kinahapunan. Doon ako nagkaroon ng tsansa. Nagbigay kasi si Errol sa akin ng birthday gift niya. Isa po yung bracelet. Hindi naman yun mamahalin. Pero Mama Mia, yun po ang pinakamahalaga at pinakamagandang regalong natanggap ko sa birthday ko. Kaya sa sobrang saya ko noon ay naisip ko pong halikan si Errol. Kaming dalawa lang noon Mama Mia at nasa bahay nila kami. At yung halik na yun pala ang maghahatid sa aming dalawa sa kama. Oo, Mama Mia. Hindi na naputol ang halik na yun. Tuloy-tuloy na hanggang sa naghubad na nga kaming dalawa. Hanggang sa tuluyan na ngang inangkin ni Errol ang katawan ko. Hindi ko alam pero naisip ko noon na ganito pala kasaya ang magmahal. Ganito pala kasaya kapag kasama mo sa pagdiniig ang taong mahal mo. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, kahit sa konting sandali, ay naging malaya ako. Malaya ang puso kong nagmahal. Malaya ang puso kong binigay ang buong katawan ko sa taong mahal ko. Masayang masaya naman si Errol nung naibigay ko na sa kanya ang sarili ko. Ang sabi niya Mama Mia ay mas mamahalin at mas aalagaan pa niya ako. Ang sabi niya mas magtitiis pa raw siya sa mga pangungutya at sa sitwasyon naming dalawa. Ako naman Mama Mia ay nangako din kay Errol na kahit kailan hindi ko siya bibitawan. Kahit kailan hahawakan ko ang kamay niya. Kahit buong mundo na ang magalit sa akin. Kahit itakwil pa ako ng mga magulang ko. Mama Mia, mula nga sa araw na yun, ay naghahanap talaga kaming dalawa ni Errol ng pagkakataon para may mangyari sa amin. Yun kasi talaga ang pinaka-ekspresyon namin ng pagmamahal namin noon sa isa't isa. Mahal na mahal ko na si Errol, Mama Mia. Handa na akong gawin ang lahat para sa kanya. Handa na akong sumugal. Handa na akong maghirap kung sakali mang itakwil nga ako ng mga magulang ko. Hanggang sa umabot na nga ang isang sitwasyon na matagal ko na namang inaasahan. Isang araw, Mama Mia, ay nagising na lang ako na para bang naka-roller coaster ang pakiramdam ko. Nasusuka ako at yung paningin ko ay parang umiikot ang buo kong kwarto. Doon ko na naramdaman ang kakaiba sa aking katawan. Alam ko na kung anong ibig sabihin noon. Pero para makasigurado, Mama Mia, ay nagpanggap akong may sakit. Ang sabi ko sa mama ko ay pupunta muna ako ng pharmacy at may bibilhin. Sabi niya ay utos ko na lang daw sa mga katulong. Pero hindi ako pumayag. Ako lang ang pumunta doon at sabi ko ay may bibilhin din ako na mga kailangan ko sa school. Buti na lang at parang good mood ang mama ko noon. Kaya naman, hindi na siya nag-usisa pa kung ako lang ba talaga ang aalis. Pinayagan niya akong umalis, Mama Mia. At nung nasa pharmacy na nga ako ay hindi ko pa alam kung papaano ba sasabihin sa mga nagtitinda doon o sa mga pharmacist na pregnancy test kit ang bibilhin ko. Halata kasi sa mukha ko, Mama Mia, na bata pa ako. At alam ko rin na masyadong maliit lang po ang lugar namin para wag magkakilala ang mga tao doon.
Alam ko na sa mga nagbabantay doon sa pharmacy, may isang kakilala ang isa kong mga kamag-anak. Ganun kaliit ang lugar namin, Mama Mia. Kaya hindi ko talaga alam kung paano ba bibili ng hindi nahahalata. Pero wala na rin naman akong ibang naging choice. Nung paulit-ulit na nilang tinanong kung ano ang bibilhin ko, ay doon na ako nagsabi. Meron po ba kayong pregnancy test kit? Tanong ko. Mama Mia, parang tumahimik ang buong mundo. Ganun talaga kapag sa probinsya ka. Para bang kahit konting kibot mo ay nagiging issue. Parang nagiging pulutan ang mga sasabihin mo. Natahimik sila pero alam ko, Mama Mia, na nakikinig sila sa sinabi ko. Ano yun, miss? Ulit na tanong nung nagtitinda. Pregnancy test kit po, meron kayo? Tanong ko. Meron. Yung pinakamahal po at yung pinaka-accurate. Pabili sana ng 3. Mama Mia, nagpalusot pa ako noon na para yun sa kaibigan ko pero halata naman na hindi sila naniniwala. Kaya hinayaan ko na lang. Pagdating ko sa bahay, Mama Mia, agad akong pumasok sa banyo. Ginamit ko agad ang 3 pregnancy test kit na yun. Magkakaibang brands pa talaga yun, Mama Mia, para siguradong sigurado ako. At oo nga, buntis nga ako, Mama Mia. Alam mo ba ang pakiramdam ko noon, Mama Mia? Natatakot po talaga ako noon. Hindi ko alam kung papaano ba magre-react. Takot ako na sabihin sa mga magulang ko. Takot ako na malaman nila ang totoo. Takot ako, Mama Mia, na baka kung ano ang magiging reaksyon nila. Pero at the same time, meron pong sayang naramdaman ng puso ko sa isipin na baka itakwil ako ng mga magulang ko. Mama Mia, don't get me wrong. Mahal ko po ang mga magulang ko. Pero hindi po talaga ako masaya sa piling nila. Kaya kung ang batang ito, kung ang ipinagbubuntis ko ang magiging dahilan para itakwil nila ako at palayasin sa bahay, ay magiging masaya na ako noon. Mama Mia, hindi ko alam kung paano ba ako aamin sa mga magulang ko. Ang ginawa ko na lang ay si Errol po ang una kong pinagsabihan. Gulong-gulo din siya at takot na takot. Paano yan, Jennifer? Paano natin sasabihin yan sa mga magulang mo? Paano matatanggap yan ng papa mo? Baka mapatay ako noon. Takot niyang sabi. Errol, hindi naman mamamatay tao yung papa ko. Oo nga't napaka-stricto, oo nga't maraming rules, oo nga't magagalitin, pero hindi naman yan magagawang pumatay ng tao, kaya relax ka lang dyan. Eh anong gagawin natin ngayon? Errol, baka kasi palayasin ako sa amin? Handa ka bang tanggapin ako sa inyo? Pagkatanong ko noon, Mama Mia, ay hindi ko pumabasa ang nasa mukha ni Errol. Hanggang sa yumuko siya. Hindi ko alam, Jennifer eh. Pareho tayong nag-aaral pa. Hindi ko rin alam kung paano tatanggapin ng mga magulang ko ang sitwasyon natin. Paano yan? Paano mo aaminin sa mga magulang mo? Tanong niya sa akin. Anong paano ko aaminin sa mga magulang ko? Bakit? Hahayaan mo ba na ako lang ang umamin? Hindi mo ba ako sasamahan? Hindi mo ba ako paninindigan? Dun, Mama Mia, ay dumoble po ang takot ko. Nakala ko noon ay mahal na mahal ako ni Errol. Akala ko noon ay kayang-kaya niya akong ipaglaban sa kahit kanino man, kahit sa mga magulang ko pa. Pero bakit parang naging iba ang reaksyon niya ngayon? Bakit parang mas gusto niyang harapin ko na lang na mag-isa ang sitwasyon na meron ako? Ang sitwasyon na kaming dalawa naman ang may gawa. Jennifer, hindi naman sa ganun, pero alam mo naman na nakakatakot talaga ang papa mo eh. Please, intindihin mo naman ako. Pwede bang mauna ka na lang umamin sa kanila pagkatapos, tsaka na lang ako
pupunta sa inyo kapag pinatawag na kami ng mga magulang ko. Sabi niya. Mama Mia, dahil nga mahal ko si Errol, ay gumawa po ako ng rason sa isip ko. Ipinagtanggol ko po siya sa sarili ko. Ang sabi ko noon, valid naman ang takot ni Errol. Ang sabi ko noon, kung nandun nga siya sa bahay at masyadong mainit ang ulo ng papa ko, ay baka nga masaktan siya. Samantalang ako, kahit na anong galit ng papa ko ay hindi naman niya ako kailanman pinagbuhatan ng kamay. Yung mama ko lang nasasampal ako. Mama Mia, ganun talaga siguro kapag mahal mo ang isang tao. Nagagawa mong gumawa ng mga rason kahit na hindi totoo sa puso mo para paniwalain ang sarili mong mahal ka niya. Para paniwalain ang sarili mong hindi ka niya iiwan. Kaya naman umuwi ako ng bahay noon. Inipon ko lahat ng lakas ng loob ko para sana sabihin sa mga magulang ko ang totoo. Pero pagdating ko doon, Mama Mia, ay sinalubong ako ng sampal at sabunot ng mama ko. Ang landi mo talaga, Jennifer. Hindi ka na nakinig sa amin. Hindi ka na nakinig sa mga pangaral namin. Ano ba talagang pumasok sa kukote mo at nagpabuntis ka sa Errol na yun? Wala na. Alam na nila ang lahat, Mama Mia. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Walang lihim na hindi nabubunyag sa lugar namin. Lahat po halos may kakilala kasi maliit lang talaga ang aming lugar. Kaya alam ko na galing sa pharmacy yung chismis na dumating sa mga magulang ko. Doon, Mama Mia, ay umiyak na ako. Humingi ako ng tawad sa mga magulang ko at sinabi kong nagmamahalan kaming dalawa ni Errol. Sinabi ko, Mama Mia, na mahal na mahal na mahal ako ni Errol at handa niya akong panagutan. Anong panagutan yung sinasabi mo? Hindi pwede. Hindi pwedeng magkatuluyan kayo ni Errol. Sabi ng papa ko. O bakit po? Tanong ko. Jennifer, hindi siyang nararapat sa'yo. Isa pa, bakit ka nagpabuntis? Malapit ka ng ikasal. Dun, Mama Mia, ay masyado talaga akong nagulat. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako. Hindi ko alam kung tama ba ang dinig ko o naghahalusinate na ako. Kasal? Malapit na akong ikasal, Papa. Bakit po? Sino po bang ikakasal sa akin? Sunod-sunod kong tanong. Huwag ka nang magtanong. Pumasok ka sa kwarto mo at akin na yung cellphone mo. Kinuha niya ang cellphone ko noon, Mama Mia. Ang cellphone ko noon ay dipindot pa. Yung mga unang labas na cellphone. Ayoko sanang ibigay dahil wala na akong magiging contact pa kay Errol. Pero wala naman akong nagawa, Mama Mia, nung kinuha yun ng papa ko. Kinulong nila ako sa kwarto ko. Hindi ako pwedeng lumabas. Nakiusap ako at ang sabi ko paano ang pag-aaral ko. Pag-aaral? Dapat iniisip mo yan bago ka nagpabuntis. Dapat iniisip mo yan bago ka kumerengkeng. Sabi ng mama ko. In short, pinatigil na nila ako sa pag-aaral ko. Nakapadlock din mula sa labas ang pintuan ng kwarto ko kaya hindi ako makaalis-alis. Binibigyan na lang ako ng pagkain, Mama Mia. Meron namang banyo sa loob ng kwarto ko kaya hindi nahihirapan ang mga magulang ko. Mama Mia, masakit na masakit para sa akin ang lahat ng yon. Para akong isang ibon na nakakulong. Inisip ko nga noon, paano kaya kung tapusin ko na lang ang buhay ko? Pero hindi pwede. May bata po sa sinapupunan ko. Batang bunga ng pagmamahala namin ni Errol. Kaso lang, Mama Mia, kapag hindi talaga para sa'yo, wala ka talagang magagawa. Isang araw, nagising na lang ako na masakit ang puson ko. At nung tinignan ko, Mama Mia, ay nagdurugo na ako. Iyak ako ng iyak. Sigaw ako ng sigaw at nagmamadali naman ang mga magulang kong pumasok sa kwarto. Madali nila akong isinugod sa ospital pero huli na ang lahat. Nakunan ako, Mama Mia. Siguro sa sobrang stress. Akala ko nung makunan ako
ay magiging okay na ang lahat. Na makakalaya na ako sa kwarto ko. Na makakapagpatuloy na ako sa pag-aaral ko. Pero hindi din pala. Mama Mia, kinulong pa rin ako ng mga magulang ko. Tinakot ko pa sila. Ang sabi ko ay tatapusin ko ang sarili kong buhay kung hindi nila ako palalabasin. Pero ang ginawa nila ay nagpapasok sila ng isang katulong sa kwarto ko para bantayan ako. Para wala akong magawang masama sa buhay ko at sa sarili ko. Hanggang sa lumipas ang mga buwan, Mama Mia, kinausap ako ng papa ko at ang sabi niya ay magpapakasal na raw ako. Hindi ko alam kung sino ang ipapakasal niya sa akin, pero nanindigan ako at ang sabi ko si Errol ang mahal ko. Si Errol? Mahal mo ang lalaking yun? Tinakbuhan ka nga? Tanong niya. Ako tinakbuhan ni Errol? Hindi mangyayari yun, Papa. Mahal niya ako. Sabi ko. Kunin mo nga yung cellphone niya. Utos niya sa mama ko. Binigay sa akin ng papa ko ang cellphone ko, Mama Mia. At doon binuksan ko yun at nakita ko ang mga text messages ni Errol. Nagpapaalam siya sa akin at ang sabi niya hindi pa raw siya handang maging ama. Ang sabi niya, Mama Mia, ay ako na lang daw munang bahala sa magiging anak namin. Ang sabi niya ay magpapakalayo-layo na lang daw muna siya. Ang sabi pa niya doon kung kami daw ang itinadhana ay magiging kami pa rin sa huli. Napakasakit na mabasa yun, Mama Mia. Tiningnan ko pa talaga ang number dahil nag-iisip pa ako ng masama na baka sinapapa lang ang may gawa-gawa noon. Pero dahil memorize ko po ang number ni Errol, ay alam kong siya po yung nagtitext sa akin. Masakit, Mama Mia. At dahil sa sobrang sakit ay wala na po akong ibang ginawa para tutulan ang kasal na sinasabi ni Papa. Ipinakasal niya po ako sa isang lalaking 10 taon lang ang bata sa kanya. Ibig sabihin, Mama Mia, halos 20 years ang agwat ng edad namin. Itago natin siya sa pangalang Mr. Garcia. Mama Mia, si Mr. Garcia po ay pinagkakautangan ng pera ng mga magulang ko para sa kanilang negosyo. Hindi ko alam na nung bata pa lang kami pala ni Kuya ay luging-lugi na ang negosyo namin. Akala ko nga noon, Mama Mia, ay mayaman kami. Akala ko nga noon ay komportable ang buhay namin pero hindi pala. Lahat pala ng pera ang ginagastos ng mga magulang ko, sa aming pag-aaral ng kuya ko, sa aming komportableng buhay, ay puro utang pala ang lahat ng yun. Masakit. Masakit isipin na ginawa akong pambayad utang ng mga magulang ko dahil masyadong malaki na ang pagkakautang nila kay Mr. Garcia. Si Mr. Garcia po, Mama Mia, ay may asawa dati, kaso namatay ito sa sakit na cancer. Hindi din daw sila nagkaroon ng anak. At pagkatapos ngang mamatay ang kaniyang asawa ay nag-focus na lang ito masyado sa negosyo at hindi na kailanman nagkaroon pa ng asawa. Ang sabi nila ay malaki raw ang negosyo ni Mr. Garcia sa Maynila. Naisip ko noon, Mama Mia, na kapag nasa Maynila na ako ay mapapalayo na ako sa mga magulang ko. Mayaman naman si Mr. Garcia kaya alam kong kakayanin niya ang mag-file ng annulment kapag nagkataon. Mama Mia, 20 years old na po ako noong pinakasal ako kay Mr. Garcia. Nung una, ay natatakot talaga ako sa kanya. Pero nung marinig ko na siyang magsalita ay malumanay naman. Halata namang hindi talaga siya masamang tao. Mama Mia, nagsorry pa siya sa akin dahil wala raw siyang ibang naisip kundi ang gawin akong asawa. Pasensya ka na, Jennifer, ha? Alam kong masyado ka pang bata para sa akin pero ang gusto ko kasi magkaroon ng mga tagapagmana. At itong papa mo, siyang nagmugkahi sa akin sa'yo. Alam ko ang storya ng buhay mo. Alam kong iniwanan ka na ng lalaking pinakamamahal mo. Kaya alam ko rin na sa pagdating ng panahon ay matututunan mo rin akong mahalin. Sabi niya.
Pero Mama Mia, ako noon, alam ko sa sarili ko na kailanman ay hindi ko mamahalin ng taong ito. Paano ka ba magmamahal ng isang taong binili ka lang? Ng isang taong nagbayad ng malaking halaga para mapakasalan mo siya? Nung matapos nga ang kasal naming dalawa, nung unang gabi ng aming pulot gata, Mama Mia, ay binigay ko po ang sarili ko sa kanya. Sabi nga niya, nung makarating kami sa hotel ay hindi naman kailangan na gawin namin agad-agad yung bagay na yon. Pero ang sabi ko sa kanya, asawa niya ako, kaya karapatan niyang angkinin ng katawan ko. Mama Mia, pumayag ako sa kahit anong gusto niyang gawin sa katawan ko. Para po akong isang kahoy noong panahon na yon. Walang nararamdaman, hindi kumikilos. Nagpapaanod lang sa agos ng ilog. Ganun lang po ang pakiramdam ko nun. Hanggang sa nagsama na nga kaming dalawa ni Mr. Garcia sa iisang bubong at sa iisang kwarto. Panay rin na may nangyayari sa amin. Alam ko kasi Mama Mia na ito ang gusto niya. Alam ko na gusto niyang magkaroon agad ng anak. Kaya ibibigay ko sa kanya yon. Lahat ng hilingin niya ibibigay ko. Dahil kapag oras na, kapag ako naman ang humiling, ay sisiguraduhin kong hindi siya makakahindi sa akin. Sisiguraduhin kong susundin niya ang gusto ko. 2 buwan matapos ang kasal namin, ay eto na naman ako. Nagsusuka na naman. Alam kong buntis ako, Mama Mia. Alam kong nagbunga na ang pagniniig naming dalawa ni Mr. Garcia. At nung sinabi ko sa kanya ang balita, ay agad niya akong sinamahan papunta sa ospital. Pina-check up niya ako at tama nga ang hinala ko. Buntis ako, Mama Mia. Masayang masaya siya nung araw na yon. Mama Mia, halos lahat ng gustuhin ko ay binigay niya. Palagi siyang nagtatanong kung ano raw ba ang gusto kong kainin. Kung ano raw ba ang gusto ko at ibibigay niya. Pero wala naman akong ibang gusto noon. Sure, may mga pagkain po akong kinikrave, pero hindi naman po ganun kagrabe ang cravings ko. At mula nga nung mabuntis ako, Mama Mia, ay nakita ko na doble-doble pa ang pag-aalaga niya sa akin. Nakikita ko po ang mga efforts niya. Nakikita ko pong mabuti talaga siyang tao. Pero Mama Mia, kahit na nakikita ko ang mga katangian niyang yun, ay natatabunan pa rin ng galit. Galit dahil alam kong ginamit lang nila ako. Ginamit ako ni Mr. Garcia para magkaroon siya ng anak. Ginamit rin ako ng mga magulang ko para maabsuelto sila sa kanilang pagkakautang kay Mr. Garcia. Ang sabi ko noon sa sarili ko ay pagkapanganak ko, agad kong ibibigay sa kanya ang bata. Agad akong aalis sa poder niya. Mama Mia, halos hilahin ko na ang bawat araw at linggo na lumilipas. Gustong gusto ko nang maging malaya. Gustong gusto ko nang umalis sa poder niya. Hanggang sa makapanganak na nga ako. Pero nahirapan po ako sa panganganak ko, Mama Mia. Hindi po normal delivery ang nangyari sa akin, kundi na CS po ako o na cesarean. Kaya naman, nahirapan po talaga akong bumalik sa normal routine ko. Napakahirap ang masisaryan, Mama Mia. Hindi ka halos makakilos. Nung pinanganak ko po ang bata ay halos hindi ko siya matignan. Siguro kung anak naming dalawa to ni Errol, siguro mahal na mahal ko to. Siguro alagang-alaga ko to. Pero dahil alam ko na bunga siya ng panggagamit sa akin, ay ewan ko ba, Mama Mia, hindi ko po makita ang halaga niya. Hanggang sa kumuha na nga ng yaya si Mr. Garcia para sa anak namin. Ito na ang nag-aalaga sa anak ko at hindi rin ako nagbe-breastfeed, Mama Mia, dahil ayoko ngang malapit sa bata. Lumipas ang mga buwan at naging maayos na rin ang operation ko. Hanggang sa tinanong ako ni Mr. Garcia. Tinanong niya ako kung gusto ko raw ba ang kalayaan ko. Ewan ko ba, Mama Mia? Imbes na ma-excite ako noon ay para bang hindi po pwedeng ibigay ko sa kanya yon.
parang mawawala sa konsensya niya ang mga ginawa nila sa akin kapag humingi ako sa kanya ng kalayaan. Kaya ang sabi ko magsasama kami hanggat gusto ko. Umayag naman siya. Mama Mia, simula rin ng wala na akong ginagawa sa bahay dahil hindi na ako buntis at may nag-aalaga naman sa bata, ay naging lakotsera na po ako. Nagkaroon ako ng mga kaibigan sa subdivision namin. Mga kaibigan na kasama ko sa pag-gym o pagzuzumba. Mga kaibigan na kasama ko sa pagsusugal na rin. Mama Mia, isang araw, hindi ko po talaga lubos maisip na may makikita akong isang multo mula sa aking nakaraan. Nasa isang sugalan po kami noon. Nagmamadyong ako. Nung makita akong papalapit ang isang lalaki sa mesa namin. Nung tinitigan ko siyang mabuti ay hindi talaga ako maaaring magkamali. Si Errol nga yun. Nung nakita niya ako ay abot-abot sa tenga ang ngiti niya. Jennifer? Ikaw na ba yan? Sabi niya. Mama Mia, galit pa rin ako kay Errol dahil sa ginawa niya sa akin. Pero ewan ko ba? Biglang na-excite ang puso ko. Biglang na-excite ang pagkatao ko nung nakita ko siya ulit. Errol? Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Ikaw nga ang tatanungin ko eh. Regular ako dito, no? At isa pa anong ginagawa mo dito sa Maynila? Akala ko ba nasa atin ka pa? Tanong niya. Well, siguro ikaw ang nagdala sa akin dito. Kung hindi mo ako iniwan dati, kung hindi mo ako niloko, wala sana ako dito ngayon. Sabi ko. Mama Mia, kinamot niya lang ang ulo niya. Pasensya ka na pala, Jennifer, ha? Bata pa kasi ako noon at hindi pa ako handa. Alam mo na, sabi niya. Bakit ngayon, handa ka na ba? Tanong ko. Mama Mia, simula nga noon ay naging malapit ulit kami ni Errol sa isa't isa. Ewan ko ba pero parang bigla ko na lang nakalimutan ang lahat ng ginawa niyang pananakit sa akin. At aaminin ko, Mama Mia, naging kabit ko po si Errol. Aaminin ko na may nangyayari sa aming dalawa. Minsan nga, Mama Mia, kapag ini-invite ako ng mga kaibigan ko sa sugal, ay sinasabi ko sa kanila na hindi ako makakasama. Pero yun naman ang dinadahilan ko para payagan ako ni Mr. Garcia na umalis sa bahay namin. Nasasama ako sa mga kaibigan ko. Pinaparinig ko talaga sa kanya na tinatawagan ako ng mga kaibigan ko at iniimbitahan ako. At dahil nga likas na mabait siguro itong si Mr. Garcia, ay hindi niya ako pinipigilan. O siguro nga, Mama Mia, dahil alam naman niya talaga na wala akong pagmamahal sa kanya kaya binibigyan niya ako ng kalayaan. Pero hindi naman talaga ako sumasama sa mga kaibigan ko. Ang totoo niyan, kaming dalawa ni Errol lang magkasama at magkaulayaw. At oo, Mama Mia, haaminin ko po, sa bawat labas namin ni Errol, ako po ang gumagastos. Hindi naman kasi siya nakatapos ng kanyang pag-aaral. Wala rin siyang trabaho. Mama Mia, umaasa pa rin siya sa kanyang mga magulang. Kaya naman, naturalmente lang na ako ang gumastos sa mga dates namin. Kapag nag-check-in kami sa isang hotel, ako ang gumagastos. Kapag birthday niya, ako rin ang gumagastos. Mga regalo, lahat yun, Mama Mia. Pero okay lang naman sa akin dahil napapaligaya naman ako ni Errol. Hanggang sa sinabihan ko siya, Mama Mia, na iiwan ko na si Mr. Garcia para sa kanya. Doon ako nagulat sa naging sagot niya. Ano? Iiwan mo siya? Paano ka magkakapera kapag iwanan mo siya? Sabi niya. Errol, ano bang gusto mo? Pera lang? Pwede naman tayong magbanat ng buto ng tayong dalawa. Pwede tayong magtanan. Iiwan ko sa kanya yung anak namin. Total, yun naman ang gusto niya eh. Mama Mia, siguro dahil na-sense ni Errol nang nagalit ako sa mga sinabi niya na para bang pera lang ang habol niya sa akin ay niyakap niya ako bigla pagkatapos ay hinalik-halikan.
Hindi naman sa ganun, babe. Ang gusto ko lang ay hindi ka mahirapan sa buhay. Huwag kang mag-alala. Magne-negosyo muna ako, ha? At kapag maganda na ang takbo ng negosyo ko, pwede mo nang iwanan yung Mr. Garcia na yan. Pwedeng ako nang bahalang bumuhay sa'yo. Bubuo na tayo ng pamilya natin. Sabi niya. Mama Mia, kinilig naman ako sa mga sinabing yun ni Errol. Kilig na kilig ako na may plano pala siya sa amin. Kaya naman ginawa ko talaga ang lahat, Mama Mia, para mabuo ang pera na gagamitin niya sa kanyang negosyo. Nagbenta ako ng mga alahas na binigay sa akin ni Mr. Garcia. Lahat din ng mga allowances na binibigay niya sa akin noon na hindi ko ginagastos ay winidraw ko po at binigay ko lahat kay Errol. Dahil ang sabi niya ay magsisimula siya ng franchise business. Malaki po talaga ang naging puhunan ng franchise na yon. Umabot po ng 7 digits, Mama Mia. Pero dahil nga franchise ang naisip niyang business at successful naman ang franchise na yon, alam ko, Mama Mia, na magti-take off din yung business niya. Naniniwala ako na makakalaya din ako kay Mr. Garcia at makakasama ko rin ang tao at ang lalaking tunay kong minamahal. Pero Mama Mia, hindi po nangyari ang mga inasahan ko. Dahil 2 linggo lang mula nung maibigay ko ng buo kay Errol ang pera, ay hindi na po siya makontak. Hindi na po siya tumatawag sa akin at hindi na rin po nagte-text. Nung sinubukan ko siyang tawagan at i-text, Mama Mia, ay out of coverage area na. Sinubukan kong magtanong doon sa mga kaibigan ko kung saang sugalan kami unang nagkita muli ni Errol. At sabi nila ay hindi nila alam kung saan nakatira si Errol. Pero ang alam nila ay meron daw itong matrona na nagsusuporta sa kanya. Hindi ko alam ang bagay na yun, Mama Mia. Hindi ko alam na bukod sa akin ay may iba pa pala siyang sugar mommy. Itinuro ako ng mga taga-sugalan kung nasaan yung matronang sinasabi nila. Nung pinuntahan ko ito, Mama Mia, ay nalaman ko na iniwan din pala siya ni Errol. 2 linggo na rin ang nakakaraan. Ibig sabihin, pinagsabay kami ni Errol at pinagsabay din niya kaming iwanan. Ang sabi pa niya, Mama Mia, ay nanghingi raw ng pera si Errol sa kanya para pampundar ng negosyo nito. Parehong-pareho sa sinabi niya sa akin. At pareho naman kaming tanga na umibig at nagmahal kay Errol. Pareho kaming tanga na naniwala sa mga sinabi niya. Mama Mia, iniwanan akong muli ni Errol. And this time, mas masakit po ang pang-iiwan niya dahil ginamit niya lang ako. Penerahan niya lang ako. Bukod sa pera ay ginamit niya rin ang katawan ko. At siguro nga, Mama Mia, sadyang isa po ako sa mga babaeng tinatawag nilang catcher. Dahil nabuntis po ako ni Errol. Takot na takot ako noon nung aminin ko kay Mr. Garcia ang kalagayan ko. Halos umiyak ako noon at lumuhod sa harapan niya at nagmamakaawa. Pero, Mama Mia, pinatawad niya ako. Ang sabi niya, aakuin niya na parang kanya ang anak namin ni Errol. Ang sabi niya, kakalimutan namin ang lahat ng mga nangyari. Alam mo ba, imbis na matuwa, Mama Mia, ay mas lalo po akong nakonsensya. Paano ko ba nagawa ito sa lalaking walang ibang ginawa kundi alagaan ako? Paano ko ba siya nagawang lokohin? Paano ko ba nagawang lustayin ang pera niya at ibigay sa isang lalaking manluloko? Halos ilang gabi akong hindi pinapatulog ng konsensya ko, Mama Mia, kahit na pinatawad na ako ni Mr. Garcia. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na dahil mahal niya ako, Mama Mia, kaya anumang magiging kasalanan ko ay papatawarin niya. Doon ako umiyak. Ito ang tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal na mapagpatawad. Hindi yung kay Errol. Malaswang pagmamahal at manggagamit na pagmamahal. Mama Mia, ipinanganak ko nga ang anak namin ni Errol. Babae po ang bata. Lalaki naman ang unang anak ko noon kay Mr. Garcia. At tulad nga ng sabi niya ay inako niya ang anak ko.
Siya ang tumayong ama at siya rin ang nakalagay sa birth certificate ng bata. Lumipas ang mga taon at nagkaroon rin kami ng pangalawa naming anak. Bali 3 na ang anak namin ngayon. Ngayon Mama Mia ay tumutulong na po ako sa munting negosyong itinayo niya para sa mga anak namin. Ang sabi niya yung negosyong yun ay para raw sa mga bata. Ako raw ang magmamanage noon ngayon. Mama Mia, mula rin nang pinatawad ako ni Mr. Garcia sa mga pagkakamali ko ay hindi na rin ako umulit pa. Iniwasan ko na ang mga kaibigan kong nagsusugal. Hindi na rin ako nakikipag-contact sa mga kaibigan ko na mga bad influence sa akin. Nagpalit na rin ako ng number dahil kung sakali man na bumalik si Errol ay hindi na niya ako matatawagan pa. Ngayon Mama Mia ay payapa po ang buhay ko. Ngayon, masasabi ko pong natutunan ko ng mahalin ang lalaking nagmamahal sa akin. Alam ko po Mama Mia na masyado pong malaki ang naging pagkakamali ko pero araw-araw po ay inaalagaan ko ang asawa ko at ang mga anak namin para lalo kong maipakita sa kanyang pagsisisi ko. Para maipakita ko sa kanya ang tunay kong nararamdaman na mahal ko na siya at hindi lang dahil mahal niya ako kundi mahal ko talaga siya. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo nitong kwento ko. Lubos na gumagalang, Jennifer. Napakaganda naman ang kwento ng buhay ni Jennifer. May mga pagkakamali siyang mga nagawa, may mga pagkakamali ang mga magulang niya, pero sa huli, nag-workout pa rin ang lahat para sa tunay niyang ikakaligaya. Sa mga katulad ni Errol dyan, sa mga manggagamit dyan, ako, karmahin sana kayo. Charot lang. Charot lang, peace. Naku, sana po magbago na kayo. Huwag po kayong manggamit ng ibang tao. Huwag po kayong manira ng iba para magkapera. Pwede naman kayong magbanat ng buto eh. At sa mga katulad ni Mr. Garcia, mga lalaking tunay na nagmamahal, nawa ay dumami pa kayo dito sa mundo. Nawa ay magparami pa kayo nang sa ganon ay maraming babae rin at magkakaroon ng happily ever after. Maraming babae rin ang makaka-experience ng tunay na ligaya at tunay na pagmamahal. Sa lahat po ng mga nagkagusto sa kwentong ating itinampok ngayong araw, huwag niyo pong kalimutan na i-like at tsaka i-share ang video na to. Huwag niyo rin kalimutan na kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe na po kayo. Click the subscribe button, tapos click the notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong video na ilalabas, which is pinaghihirapan po namin at pinagsisikapan po naming araw-araw yon. At kung meron ka ring kwento ng sarili mong buhay na nais mong i-share, nais mong ibahagi, para magkaroon naman ng inspirasyon at leksyon mula sa buhay mo ang iba nating mga tagapakinig, huwag niyo pong kakalimutan na pwede po kayong mag-email sa akin, Mama Mia, cdo0317@gmail.com. That's MAMAMIACDO0317@gmail.com. Huwag niyo rin kakalimutan na meron po akong ibang mga social media accounts, Mama Mia Cagayan or on Facebook and on TikTok. Yung dalawa lang po. Hahanap pa po ako ng iba na magkaroon tayo ng Instagram kasi nawala yung Instagram ko na delete kasi tanga-tanga na babae na to eh. Anyways, maging ano daw tayo, maging good at kind din daw tayo sa ating mga sarili. Kaya hindi ka tanga, Mama Mia. Sadyang sadyang nagkamali lang. Charot. Anyways, kung nagustuhan niyo po ang ating mga kwento, meron pa pong ibang mga kwento dyan na maaari niyo pong magustuhan. Kung hindi niyo po napapanood yung iba, please click the Mama Mia CDO, yung picture ko dyan sa baba. Pagkatapos ay ililink ka na dyan sa mga videos natin previously. O di kaya naman ay i-click nyo lang kung anong nakikita nyo ngayon sa screen nyo. Mga past videos po natin yan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawa niyong pagsuporta at pag-aabang ng ating mga storya araw-araw. Ako pong muli, ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.